Pag matapos na po na maging presidente si Bongbong Marcos, sigurado po siya kulong habang buhay. Sila ni Remulla, kasama niya, kulong din po ng habang buhay. Kasama din dyan yung isang Remulla na si John Vic Remulla, kulong habang buhay. Kasama si General Nicolas Torre, kulong habang buhay. Kasama rin si General Romel Marbel, kulong habang buhay. Kasama rin si Gibo Teodoro, kulong habang buhay. Kasama rin si Eduardo Año, kulong habang buhay. Ang usapin natin ay patungkol kay Bongbong Marcos na ginawa niyang pwede siya makulong. Ito'y magbibigay ng leksyon para sa susunod na mga sitwasyon na bawal po umaristo ang pulis na tapos ipatapon sa ICC, kailangan dumaan sa korte, lokal na korte. Kahit na meron pang sinasabi na may warrant of arrest na gamit sa Interpol, hindi pa rin pwede gagamitin. Ito pa ay sang-ayon po sa utos ng korte sa pinalabas na Rules of Extradition Treaty, Rules on Extradition Proceedings. Pinalabas ito nung kamakailan lang. Nilabas ito noong Abril 8, 2025 at ngayon lang nilabas sa dyaryo. So, yan po. So, ibig sabihin, pag sinunod po natin ito, hindi na po maaaring gawin na aristuhin na lang basta-basta ng PNP si Bato, si Bongo, si Vitaliano Aguirre, si Sara Duterte, at kung sino-sino pa na hindi dadaan sa extradition treaty. Tahasang sinabi ng Supreme Court na walang sinuman ang maitatapon palabas ng bansa para lamang sumagot sa warrant of arrest ng ibang korte sa ibang bansa kung hindi dadaan sa ating sariling lokal na korte. Klaro, klaro. At kung ganoon, ang batas na po ito matagal na. Gumawa lamang ng pamantayan ng pagsusundan. Ang Supreme Court may sarili ng batas. At lumabas dito sa pamantayan na ginawa ng Supreme Court, hindi po nasunod ito sa kaso ni Digong Duterte. Ano mangyari? Pag matapos na po na maging presidente si Bongbong Marcos, sigurado po siya kulong habang buhay. Sila ni Remulla, kasama niya, kulong din po ng habang buhay. Kasama din dyan yung isang Remulla na si John Vic Remulla, kulong habang buhay. Kasama si General Nicolas Torre, kulong habang buhay. Kasama rin si General Romel Marbel, kulong habang buhay. Kasama rin si Gibo Teodoro, kulong habang buhay. Kasama rin si Eduardo Año, kulong habang buhay. O, dami ninyo makukulong habang buhay. Kasama rin yun si sino yung ano to? Yung kunwari, happy siya kuno ng ano? Happy kuno siya ng Napolcom, ng Interpol sa Pilipinas. Kalimutan, may maalala kong pangalan na apelyido nito. Grabe kayo. Matagal ko nang sinasabi, bawal ang mag-aresto na walang utos ng Korte ng Pilipinas. O di kaya, sa exceptional basis, ay yung kung walang order galing sa House of Representatives at saka sa Senate of the Philippines. Yun lamang po, tsaka Korte, yun lamang po ang maaaring makapagbigay ng authority para umaristo. Sa gana ni Duterte, ang ginagamit ninyo lamang ay yung warrant of arrest ng ICC at pinadaan sa pamamagitan ng Interpol. At lumalabas na ngayon, sinasabi ng tahasan ng batas ng extradition proceedings na nilabas ng Supreme Court noong last week na bawal po umaristo ng tao para lamang, kahit may warrant of arrest pa siya galing sa ibang bansa, para lamang aristuhin at ipadala. Kailangan dadaan ka sa korte. Yan po. Umamin na po si BBM na siya pala nag-utos. O ito, pakita ko yung pag-amin ni BBM. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. Siya pa rin sabi na mayroong warrant of arrest daw. Sige. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. Si Remulla tinaturo, nagpadala sa kanya kopya. Saka itong
script nila na ano, itong part ng video na to ay tinanggal na po sa Facebook. Mabuti lang may nakasave. 3 a.m. 3 last a.m. night. natanggap ha, ang warrant of arrest. And we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the O yan ha, inamin niya ha, sila ng proseso ng pag-aresto. warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. And Oh, sige. let's put all our plans into place. Planado na pala. Grabe kayo. Patay kayong bata kayo. O hanggang 2028 na lang, hindi kayo, kayo mananatili. Si Ombudsman Remulla, hindi ko alam kung buhay pa siya sa panahon na yon. Kung buhay ka pa, makukulong, mabubulok ka sa kulungan. Let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So, yes, there is a very clear document that will explain. Kaya, okay, so ito ngayon, ipakita ko muna ngayon ang anunsyo ng Supreme Court. Grabe yung Supreme Court kung gumalaw, indirect, hindi halata. Pinadaan sa rules of procedure. Hindi pa, hanggang ngayon, hindi pa dinesisyonan ng Supreme Court yung habeas corpus case na sinampa nila ni Baste tsaka ni Sara. Pinadaan lang dito sa ano, para hindi halata. Ayan. Basahin natin ang sinabi ng Supreme Court sa pagpalabas itong rule na to. Yan, ang Supreme Court. Office of the Spokesperson, October 27 lamang pinalabas. So, mga 3 days ago. Supreme Court approves rules on extradition proceedings. The Supreme Court in bank has approved the rules on extradition proceedings in a resolution dated April 8, 2025 in AM number 220329, thus EC. The rules aim to make extradition proceedings consistent, clear, and efficient, which include applications for warrants of arrest, hold departure orders, and bail. Extradition means the removal of the extraditee from the Philippines. Gaya ng ginawa nyo kay Duterte, ni-remove nyo from the Philippines. To place them at the disposal of the foreign authorities, to place them at the disposal of ICC, to hold them in connection with the criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty under the penal or criminal law of a requesting state. Ang nag-request, ICC. O ngayon, inalsa ninyo, rendition ang ginawa ninyo. So, bawal. Klarong bawal. O sinong extradited? Define. An extraditee is any individual in the Philippines or suspected to be within its territory whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Ato, ang tumayo sa requesting state yung Interpol. So, extradition proceedings are conducted to verify whether the request complies with applicable laws and treaty. Dadaan talaga sa korte natin. In the same manner na ginagalang din tayo ng ICC na may utos din sa Article 59 ng Rome Statute na kapag mahuli, dalhin nyo muna sa inyong korte para lahat ng karapatan niya makikita, mapapangalagaan. Pwede siya magpiyansa. Grabe. Ito, klaro na. Yan, si Bendalo, nakasuhan ka nito. Kaya hindi ka pwede magsabi na wala kang kasalanan dito. Grabe kayo. Oh, dito pa sa panahon ng araw ng mga patay, nangyari ito. Na maintindihan natin lahat. Ng Supreme Court pala ay indirect ban, pinakita nila itong ngipin nila.